Pilipinas, ang oras po 6:33. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsusolang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Uy! Para sa iba, swelday kahapon. Para sa iba, swelday ngayon. Kumusta man ang sweldo? May naiwan pa ba? Nakapagpa-full tank na ba? Oo nga, napakamahal na ng gasolina, ng mga fuel products. Anyway, maganda po ang ating talakayan tonight dahil ito ay sequel noong naging talakayan natin kagabi kung saan napakarami po ang nag-react. Dos Kumpanieras. Aba, maraming nagalit. Or marami din na nagsabi tungkol doon sa kanilang stand. Ano ba yung tinalakay natin kagabi? Ginoong Papelyeras. Kasi medyo may init ang talakayan kagabi, 'di ba? Naging masaya ang daming reactions, no? Kasi unfair daw. Meron din naman at tinalakay kasi natin, kailangan pa ba ng pahintulot ni Mister para makapagtrabaho si Mrs. Yun ang topic natin kagabi. Dos Kumpanieras. Pero tonight, pag-usapan natin ng pera. Kapag kasi po pera, matindi ang kapag ka pera ang pinag-uusapan, ay matinding balitaktakan yan. Dos Kumpanieras. Diba? Ang tanong, sino ba ang dapat na maghawak ng pera? Si Mister o si Mrs.? Ayan, ano po ba ang stand ninyo dito? Kayo mga Mister, mga Mrs., sino ba sa inyo ang naghahawak ng pera? No, or naghahawak ng inyong pera, ng inyong common fund. No, malaking bagay po ito. Bakit? Ang sinasabi ng iba, kung sino ang may hawak ng pera, siya ang siga. Dos Kumpanieras. Totoo ba ito? Ano ba ang sinasabi ng batas patungkol sa paghahawak ng pera o ng mga ari-arian ng mag-asawa? Dos Kumpanieras. Yan po at iba pa at yung mga related, no? Legal provisions ang tatalakay natin tonight. Kaya makinig. Yung mga hindi naghahawak dyan, makinig. Yung mga naghahawak, makinig din para matuto. Ayan. So, ipadala po ang inyong mga mensahe. 0919-282-6485. Gusto kong malaman sa inyo. No? Kahit wala kayong question, gusto kong malaman sa inyo kung sino sa inyo ang naghahawak ng pera at sino ba dapat o sino kaya ang tamang maghawak ng pera. Ayan. Yung mga reaction ninyo, nakakatuwa kagaya nung kagabi. Masayang talakayan. Yung isang texter natin kagabi, sabi niya, takot na ako mag-asawa kung ganyan din lang ang sitwasyon. No? Ang importante lang po, alam natin ang ating obligasyon, ang ating mga karapatan, para kapag may moment na kailangan nating i-enforce or ano bang tawag doon? I-reinforce. Yan. Alam po natin ang ating gagawin at guided, no, ng mga legalidad ang ating mga desisyon. Dos Kumpanieras. Dahil, syempre, lagi nating binabanggit, laging lamang ang may alam. Ayan, magandang gabi po muna sa pagpupugay sa ating mga tagapakinig. Ang dami na ngayon. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo. Good morning sa iyo dyan sa Houston, Texas. Magandang gabi din sa iyo, Abigail Enriquez Gael. Magandang gabi sa iyo.
At saka yung si Ginoong Eduardo Narvaez, good morning sa iyo. Si Divina Dina Kadiana, magandang gabi po sa inyo. Good morning tsaka good evening ang bati ko. Bakit? Ay kasi po magkakaiba tayo ng oras, nasa ibang lugar itong ating ibang mga kababayan na nanonood sa Dos Compañeras. Magandang gabi din po Apolinario Castillo, sabi niya present, ay nagpapaano siya. Kasi nga naman, meron tayong roll call gabi-gabi, no? Vivian Cubero, magandang gabi sa iyo. Miss Marilu Di Guzman, Mami Belen Rivera, Taran del Mundo, magandang gabi sa iyo. And of course, Chef Tata del Mundo, Eva Duques, Mami Belen Rivera dyan sa Santo Tomas, Batangas, Maricel Mercado, and si Jinky Porle Andrade. Kenneth Arevalo, sabi niya, pahawakan kay Mrs. ang pera tapos kunin mo after mahawakan. Loko ka. Ayan, si Danny Boy Pata, kanya-kanya kaming ATM kasi may work pareho, pagbayaran ng bills, hatian kami. Oh, that's a good point. Fiesta Mart Royal, magandang gabi sa iyo. Gayun din si Gael Enriquez, Hilaria Pagunuran, pabati daw ang anak niya si PO3 Jason Pagunuran. Saan po si si PO3 Jason? And syempre Aida Lavapi, Hilaria Pagunuran, birthday pala niya. Ay loko to si Mami Hilaria, nakalimutan ng birthday ng anak. Anyway, happy birthday sa iyo PO3 Jason Pagunuran. Ang pagbati mula kay Mami Hilaria na humahabol sa pagbati sa iyo dahil nakalimutan niya earlier. Magandang gabi din sa iyo, Ma'am Violeta Zambrano, hindi pa po kayo huli. Gemaline Nabos Cruzado, ito ay pinsan ko pala. Tita Ami Miraflor Garcia, Mizen Abetria, and of course, si Mark Daryl Landrito, Ejercito Superal Christie, nanonood sa atin sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Gayun din, Miss Maricor Angeles, Wilson Aldea sa San Antonio, Zambales, at maraming iba pa. Si Marilyn Gallego, tsaka si Maria Teresa Lazaro, si Daddy Roel Resio, at tsaka si Pancho Sabordo Jr. ay nanonood sa atin sa YouTube, and syempre, bagaman at hindi nagpaparamdam, si Sande Navarro ay nanonood din tonight. Dos Compañeras. Ang sinasabi ni Marilyn Gallego ay si Mrs. ang quality control. Si Mrs. din dahil si Mr. galit sa pera, sabi niya. Totoo ba yun? Mr., mga galit daw kayo sa pera. Magandang buhay din po sa'yo, Daddy Roel Resio. And of course, magandang buhay, Ma'am Maria Teresa Lazaro. Dakuan na natin ang ating talakayan, no? Sino ang dapat na maghawak ng pera ng mag-asawa? Si Mr. o si Mrs.? Actually, wala pong probisyon ng batas patungkol dito. Bagaman at ang sinasabi lang po, no, ay yung obligasyon ng mag-asawa. Obligasyon ng mag-asawa, hindi si Mrs. lang, hindi si Mr. lang, ay dapat po sila ay jointly responsible for the support of the family. Ano yung pang-suporta na yun? Basically, no, kapag pinag-usapan ng suporta, of course, other than yung mga non-monetary support, no? Syempre, pera, yun ang malaking bahagi nito. Kayong dalawa, jointly responsible. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, sino man ang naghahawak nito, pahawak lang ito. Bakit? Kayong dalawa pa rin po ang nagmamay-ari. Kayong dalawa dapat, no? Ang nag-check din ng budget. Kayong dalawa din dapat ang nag-check kung meron kayong sapat na savings para kung magkaroon man ng emergency, meron kayong magagastos. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, hindi kay Mrs. lang o hindi kay Mr. lang, dapat kayo ay nagkakaalaman. Pero, no, bagaman at wala pong sinasabi ang batas na, dapat ay may isa lang naghahawak, dapat po ang pinahahawak ninyo, kasi may mga pagkakataon naman malayo yung isang asawa, yung isa ang nandito ang pamilya. Syempre, yung nandito ang dapat na naghahawak ng pera. No? Kaya lang dapat meron din kayong accounting o para din hindi nasisira ang tiwala noong naghahawak ng nag-aabot ng pera. Dos Compañeras.
Ang pinaka-importante, ang sinasabi dito, yung masinop ang dapat, sabi ni Gael Enriquez, yung masinop ang paghawakin ng pera. Bakit? Kasi sinasabi nga ni Mama Marilyn, yung iba kasi galit sa pera. Kay Mrs. man yan o Mister. Yan. So yung mga Mister, kumusta po ba? Sino po ba sa inyo ni Mrs. ang naghahawak ng pera? Ninyong dalawa. Si Moonbeat, sabi niya, ay kanya-kanyang hawak po, attorney. Ayun. So kayo po ba? I want to know your opinion on how you manage your finances. Malaking bagay po kasi ang pag pinag-uusapan ng pera, no? Maraming nagkakahiwalay dahil sa pera. Yan, issue ng pera. Tama ba ako doon, Billy Domingo? Napakaraming mga paghihiwalay na ang pinag-uugatan ay pera, di ba? Tama ako, amigo Dom Pili, na ang pera kapag ka nagsalita na, abay, napakahirap sagutin. Dos Compañeras. Ito na yung reaksyon. Iba po ang galing sa pagbabudget ng karamihan sa kababaihan. Kaya dapat po si Mrs. ang may hawak ng pera ng mag-asawa. Kaya ako po, iniintrega ko po lahat sa asawa ko tuwing sahod para siya na ang mahirapan mag-budget. Dos Compañeras. Ay ibang strategy ni Sir Ramon. Oo nga naman, pag ikaw may hawak ng pera, ikaw ang problema. Although, dapat involved ka din, Sir Ramon, dahil syempre, yaan ay pareho ninyong responsibilidad. Si Ma'am Violeta, kami po, kanya-kanya, pero may joint account kaming dalawa. Okay, dapat babae ang tagahawak kasi pag sigay, ipang-iinom, barkada, pang babae lang. Ang girl in charge sa lahat, abonado pa minsan lalo ang may hawak si girl, sabi ni Miss Maricel Mercado. Dos Compañeras. Magandang gabi din sa iyo, Mami Roxanne Costo. Sabi ni Kenneth, ay dapat bayaran lahat ng bills. Then maghati after bayaran lahat. Kasi minsan, gusto mo magregalo tapos tatanungin ka kung saan mo dinala ang pera. Ay, totoo din yan. No? Halimbawa, meron kang reregaluhan pamilya mo. O minsan kasi din, ang nangyayari, yung isa, no? Yung isang naghahawak ng pera, dinadala lahat, o yung mga sinasagot lahat ng mga kumbaga ay pamilya niya, no? Nagiging unfair dun sa pamilya ng isang asawa. O kaya naman, nasasakripisyo ang mga daily na pangangailangan ng pamilya dahil ay doon sa extended family na pupunta, ipinangtutulong. Wala namang masamang tumulong, pero ang primary obligation mo na ngayon, kung ikaw ay may asawa na, ay ang iyong core na family. Ang asawa mo at saka ang inyong mga anak. Dos Compañeras. Solid, si Zian Kevin Roy. Anong ibig sabihin ng solid? Sabi ni Eileen Celerio Comia, kami po may pera both, pero inuuna muna na savings, bills, and pang needs yung tira sa amin na. Si Eileen Celerio Comia. Magandang strategy to, Magandang gabi din sa'yo, Raymond Botalon. And syempre, itong marami nakakatuwa, Dapat kung sino ang masinop, yun ang may hawak ng pera, sabi ni Corazon Bernardo Buhain. Dos Compañeras. Palagay ko sa episode natin tonight, mas ako ang matututo mula sa inyo kesa kayo mula sa akin. And this is a good strategy. Maganda rin po na pare-pareho tayong natututo as we discuss yung mga pang-araw-araw na buhay. Dahil ang batas naman po ay nariyan para magamit natin sa mga pang-araw-araw na buhay. Marami pong pagkakataon mas natututo kayo sa akin. And this is the chance para matuto din ako sa inyo. So thank you very much for sharing. Pwede po pa rin kayo magpadala ng inyong mga gusto ninyong i-share patungkol sa usapin natin tonight, suggestions ninyo, at palagi ko yung ibang listeners katulad ko ay matututo rin mula sa inyong strategy o inyong style kung paano nyo minamanage ang inyong finances. Dahil nga, napakalaking bagay ng pera bilang usapin. May mga nagpapatayan dahil sa pera, nag-aaway dahil sa pera, nagkakahiwalay dahil sa pera. Dos Compañeras. Ito, dapat parehong may hawak na pera ang Mr. at Mrs. Hati sila sa gastos at dapat mas maganda kung nakabangko para parehong may access
ang dalawa. Isang strategy din yan. Okay. Maganda nga po na involve pareho sa pagbabudget. Yung may hawak ng pera, may accounting, at saka para wala ring kupit, hindi ba? Okay yan. Thank you very much. Mostly po talaga sa atin dyan sa Pilipinas, babae ang naghahawak ng pera, pero kung sakaling hindi marunong si Mrs., kay Mr. muna. Pero bigyan mo naman si Mrs. Thank you very much, Miss Maria Teresa Lazaro. Dos Compañeras. O yung mga walang trabaho, walang hindi gainfully employed. Wag natin sasabihin walang trabaho si Mrs. Napakaraming trabaho ni Mrs. sa bahay. Bagaman at hindi siya sinisweldohan, no? Yun yung trabaho na walang sweldo, no? Yung ibang employed sa kumpanya o kung saan, syempre yun ang nagsisweldo. Pero yung taong bahay na totoong nag-aasikaso, hindi batugan, yung totoong nag-aasikaso at nagmi-maintain ng pamilya, nag-a-attend sa pangangailangan ng asawang nagtatrabaho, nagmamanage ng household, yun ay talagang trabaho na walang sweldo. Ang tanging konsuelo ay kung maayos ang performance ng mga anak sa school, magagalang ang mga anak, mabubuting bata ang mga anak, at saka yung asawa matapat naman sa kanya. Yun ang konsuelo ng may asawa na nasa bahay at nag-aasikaso, nagmamanage ng household. Dos Compañeras. Si Larry Malayo ay ang ma'am ko lagi. Ma'am, lagi akong nakikinig sa radyo po. Si Larry Malayo, akala ko naman yung ma'am niya. Anyway, magandang gabi sa Kuya Mario Manuba. Bago po akong listener nyo, sabi ng anak ko, para sa mga kaalaman. Pero matagal na po akong listener ng DZRH 1986 pa po. Pabati po si Renato Botalon. Okay, kung sino man ang financially literate, siya dapat ang mag-manage ng household income, sabi ni Kenneth Arevalo. Sabi naman ni Gemalyn Nabos Cruzado, si Mr. daw po, sabi ng ate, para daw alam niya kung may pera o wala na, hindi hinahanapan si Mrs. Dos Compañeras. Ay, totoo yan. Di ba laging yun ang problema, yun ang complaint, reklamo ng mga misis na laging hinahanapan ng pera. Saan mo dinala ang pera? Hindi nila nare-realize kung gaano kamahal ang mga bilihin at gaano kalaki ang expenses ng household. Dos Compañeras. Ma'am Nelia Likong, and sabi ni Gael, wage minus savings equals expenses. Okay, ako, sabi ni Maricor Angeles, ako binibigyan ng budget. 16,000 isang buwan. 2 na lang po kami sa bahay. Ako bahala sa pagkain namin, ulam, prutas, merienda, ang matira sa akin na. Sa mister ko po ang sagot niya, bigas, internet, tubig, at kuryente. Okay yan. May mga toka-tokahan kayo. Dos Compañeras. Okay, eto, puntahan natin. May question dito, legal na question na ito. Kung live-in, may right ba na manghingi ang ka-live-in sa kinakasama niya na nagtatrabaho? Ang question ito ni Ariel at yan po ang sasagutin natin sa atin pong pagbabalik. Although, ang sabi niya, wala naman pong problema kung sino ang hahawak, lalo na taas ng bilihin, mga Judith o Meralco, tubig, internet, cable, need bayaran at ang sahod naman, dito mataas. Yan, ang mga 24 hours, ang sweldo, parang 24 hours lang dadaan sa palad, sabi ni Daddy Roel Resyo. Dos Compañeras. Ayan, yung question po ni Ariel tungkol dun sa ka-live-in na pwede bang manghingi sa kanyang kinakasama na may trabaho. Yan po ang sasagutin natin. Ano ba ang sinasabi ng batas ukol dito sa atin pong pagbabalik? Nakakasama pa rin po ninyo. Nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at masaya po ang ating talakayan tonight kung sino ba dapat ang naghahawak ng pera sa mag-asawa. Si Mrs. ba
o si mister. No? Actually, dapat po talaga meron kayong kanya-kanyang sarili, ay kumbaga hawak na pera. Hindi maaaring yung isa zero, yung isa nasa kanya lahat. Ano? Kung may pangangailangan, syempre, no, may mga pangangailangan ding personal. Pero in terms of budgeting, sino po ba ang nagbabudget sa inyong mag-asawa? Kasi hindi naman po sinasabi ng batas kung sino sa inyo dapat. Ang sabi doon, joint, pinagtutulungan, kayong dalawa dapat. Dos Compañeras. Ayan. So, meron pa rin po tayong bonus question tonight, no? Ano ang obligasyon ng mag-asawa sa pagsuporta sa pamilya or pagsustento sa pamilya? Ang binabanggit po ng batas, pagdating sa mga rights and yung obligations between husband and wife, no? They are obliged to live together. Ibig sabihin, dapat sila ay nagsasama, observe mutual love and respect, no? Nagmamahalan at nagre-respetuhan. And fidelity. Ano yung fidelity? Loyal ka sa iyong partner. Loyal ka sa iyong asawa. And render mutual help and support. Nagtutulungan, no? Nagtutulungan at nagsusustentuhan at nagsusuportahan. Dos Compañeras. Yun, pag sinabi nating sustento, pera. Suporta, pwedeng pera, pwedeng kung ano man, anything, no, in support of the spouse, no, or the family. Okay. Yung husband and wife din ang nagfi-fix kung saan sila titira. Hindi desisyon ng isang tao lamang. But of course, merong mga considerations, no. Halimbawa, yung isa ay siya yung nag-a-attend ng household, manage ng household. Yung isa ang gainfully employed, no? Syempre, malaking bagay. Kung minsan, ang desisyon is that, dapat magkasama-sama tayo, so lilipat tayo ng bahay para dun malapit sa pinagtatrabahuhan ko at hindi na ako gagastos ng malaki sa pamasahe. Yung iba naman, dun ako titira malapit sa pinagtatrabahuhan ko para ako ay uuwi na lang dito sa atin o tuwing weekend o kaya monthly o kaya yearly, depende sa bakasyon or depende sa layo ng pinagtatrabahuhan doon sa kanilang family home. Dos Compañeras. Okay, yung sinasabi po ng batas, ang spouses, ibig sabihin mag-asawa, are jointly responsible for the support of the family. Ibig sabihin, kayong dalawa, jointly responsible. Ibig sabihin, obligasyon ninyong dalawa na suportahan ang inyong pamilya. Ayan. Kung halimbawa, no, yung mga yung mga ari-arian ninyo ay hindi sapat, no, yung joint na property ninyo, yung absolute community or conjugal properties ninyo hindi sapat sa pagsustento, sa pagsuporta sa inyong mga pamilya, may mga personal na properties na maaaring gamiting papanagot doon sa mga pangangailangan. Ganun naman talaga tayo, di ba? Kapag ka nag-aasawa, kayo, no? Kapag ka nag-aasawa na karamihan sa ating mga kababayan, kapag ka nag-aasawa na hindi na talaga nagko-compute na, ito ay akin, ito ay iyo. Ang usapan is, atin ito. Kahit pa, no? May mga pagkakataon naman na, pero dahil, out of generosity and siguro, habit na din natin na, alam na din na natin, no? Na ito bagaman at maan ako sa ilalim ng batas or sa ilalim ng batas sa akin lang ito, pero dahil sa pagmamahal ko sa pamilya, atin na ito. Ayan. Dos Compañeras. Actually, nagkakaroon lang naman ng ganong issue kapag nagkakaroon pagka naghihiwalay, di ba? Yung ang akin ay akin, ang iyo ay iyo, no? Di ba? Doon lang nagkakaroon ng mga issue. Ayan. Paano naman yung management ng household? Dito pumapasok yon. Management ng household ay right and duty, karapatan at obligasyon. Nino? Both spouses, ni Mr. at ni Mrs. Hindi ni Mrs. lang. Kaya yung sinasabi, yung babae sa bahay lang, siya ang nag-aasikaso ng household. Mali po yun, no? Hindi po yun aayon sa batas. Dahil ang sinasabi ng family code, dapat kayo joint right and duty of both spouses. Dos Compañeras.
Yan. Kapag ka yung isa naman ay yung isa sa partido ay may ginagawang kabulastugan, kalokohan, syempre yung aggrieved spouse, no, ay maaaring dumulog sa korte para sa relief na available. Depende po sa sitwasyon. Ang relief available sa ilalim po ng batas. Dos Compañeras. Okay, dakuan natin ang mga ang mga messages ninyo. Salamat sa pa-shoutout, Larry Malayo. Thank you very much po. Sabi ni Maricel Mercado, dapat talaga may work si wife kasi susumbatan siya lagi ng lalaki. Si Boyax Arsal, magandang gabi po. Sabi ni Topek Samulin, ako dapat. Ikaw ha. Pero di ba accountant si Michi? Tama ba ako doon, Topek Samulin? Si Michi kasi magaling sa math, no? Ang akin ay sa'yo, ang sa iyo ay iyo na lang din. Thank you very much. Ay, swerte, no? Okay, eto si Gael Enriquez. Ay, nag-agree. Maraming mga nagre-react. Magandang gabi din sa'yo, Odette Oxales. Ito naman si... anong tawag? Ito, ba't hindi ko mabasa yung pinadala mo, Mario Manuba? Good evening, Dos Compañeras. Pag-greet naman po ng happy retirement ang aming Municipal Agrarian Reform Officer, Engineer Anton Lianes ng Maro, Torrijos, na nag-retire po ngayong araw. Hindi ko po salamat po. Okay, welcome and happy retirement po kay Municipal Agrarian Reform Officer, Engineer Anton Lianes ng Maro, Torrijos, Marinduque. Dos Compañeras. Sabi po ng nanay, Mr. din daw po dapat para wala nang sumbatan, sabi ni Gemaline Nabos Cruzado. Okay, kasi si Gemaline ay single, kaya laging kinukote si nanay. Tita, magandang gabi sa'yo. Okay, eto na, dakuan na natin yung question ni Ariel. Attorney, kung ka-live-in, may right ba na manghingi ng ang ka-live-in sa kinakasama niya? Okay, ano nga ba ang sinasabi ng batas? Actually, nagkakaroon ng karapatan na makahingi. Bakit? No, ang sinasabi po, kung halimbawa, no, kayo ay parehong single at nagsasama, ibig sabihin, kung gugustuhin yung magpakasal ay pwede sana kayong magpakasal pero hindi nyo lang trip or ayaw nyo magpakasal or maybe some other time pa kayo, in the future kayo magpapakasal. Pero again, walang legal impediment to marry. Hindi po ba ang nangyayari ay co-ownership? So ibig sabihin kahit yung sweldo ng kinakasama ninyo, co-ownership pa din. Maaari pa rin kayo makahingi, no? Co-ownership dahil yung ikaw, no, na kinakasama na nasa bahay, nagmamanage ng household, nag-aalaga ng mga anak, no, nag-aasikaso ng lahat. Ibig pong sabihin, yun pong pag-aasikaso, pag-aaruga ng pamilya, pag-manage ng household, yun po ang deemed ambag ninyo, no, sa inyong pagsasama, no, sa inyong mga obligasyon at responsibilidad, obligasyon at mga mga karapatan. Yan. Dos Compañeras. So Ariel, pwede ka manghingi, no, kapag ganyan, lalo na kung ikaw ay kung kayo ay may anak at kayo ang nagmamanage ng household, then yes. Yan. Now, next, ito ay theoretical question lang po, attorney. What if po mag-asawa, yung isa ay hindi nakatapos ng pag-aaral, tapos nung nag-asawa na sila, pinag-aral nung asawa niya, nagkautang-utang pa yung asawa, mapaaral lang yung asawa niya. Nakatapos po yung pinaaral at nakakuha ng trabaho na maayos naman. After ilang years po, nagkahiwalay sila. Yung pinaaral, pwede bang singilin sa pinangpaaral sa kanya? Dos Compañeras. Ito na. Ito ba yung bigay bawi? Ito ba yung baoy na ano ba yung baoy sa ibang lugar? Baoy kasi sa amin yung nagkikwenta. No? Anyway, ano ba yung sinasabi ng batas dito? Kasi ang sinasabi po ng Article 68 ng Family Code, render mutual help and support. So, ibig sabihin, mutual, no? Pagtutulungan kayong dalawa, may obligasyon kayo na magsuportahan, magsustentuhan sa isa't isa. At the same time, no, ang absolute community of property, no, ay meron pong
responsibilidad, no, sa mga kumbaga ay pagsuporta para sa asawa na gustong mag-commence na o mag-complete ng kanyang education or profession or vocational course o other activities for self-improvement. Ibig pong sabihin, bagaman at kung titingnan mo, ay siya lang naman yan no? Mag-aaral para sa kanyang benepisyo lang. No, eventually you look at it in the long run, no, magbe-benefit din po ang pamilya. Kasama po yan sa mga obligasyon ng isa't isa or liabilities or obligasyon ng properties ninyo. Ibig sabihin, hindi dun sa personal na pera mo. Pero if you're generous enough, then why not, diba? Dos Compañeras. In fact, yung mga antenuptial debts, anong ibig sabihin nun? Yung mga pagkakautang bago pa kayo ikasal, no, nung isa sa mga spouses, no? Insofar as nag-redound sa benefit ng pamilya, ay maari pong i-charge doon sa inyong absolute community or conjugal assets, no? Dos Compañeras. Bakit nga ba? Aba, halimbawa, yung mga noong ikaw ay nag-aaral pa, ikaw ay nagkaroon ng mga pagkakautang, no? Dahil ay natanggal po ako sa scholarship, wala na po akong ibang mapagkukunan. So nagkautang-utang po ako. Ako pa yung nagkautang-utang nung nasa law school, pati pang bar exams ko po, naging utang ko. Tapos bumasa, nag-asawa, ngayon or pumasa man o hindi, o nag-asawa, ngayon hindi pa nabubuno, no? Binubuno pa lang yung pagbabayad doon sa pagkakautang. Yun po ay maaring i-charge doon sa inyong absolute community assets, no? Dahil eventually, no, in the long run, makaka-benefit din ang inyong pamilya. Bakit? Aba, pag pumasa yan sa bar exams, no? Yun ang alam pag notaryo, di ba? Mahal pa rin ang pagpapanotaryo. O kaya yung mga pag nag-handle na siya ng mga kaso, no? So yung kikita, I'm sure, mapapakinabangan din ninyo yung mga ginastos na yun ng doble, triple, or ilang beses pang mas malaki kumpara doon sa nautang para sa pagpapaaral sa isang spouse. Dos Compañeras. Okay, so yun po yung pagsisingil ay hindi po ninyo masisingil sa kanya yung pinangpaaral ninyo. Bakit? Kasi obligasyon din po ninyo na paaralin siya sa ilalim po ng batas yung mga expenses para mag-commence or complete ng profession o kaya yung vocational course or yung mga activities for self-improvement. Self-improvement o ano pa? Mag-i-enroll sa gym o gustong maging healthy, maging maayos ang itsura, at kasama din po 'yun. O di ba? It goes without saying na bigyan niyo naman ng kaunting pang mister. Bigyan niyo naman ng kaunting pampa-beauty si Mrs. Talo pat kada pagdating ninyo ano pa naman yung itsura mo? Magbihis-bihis ka naman ng maganda. Pes, bigyan mo ng pambili ng damit. Dos Compañeras. Gusto nyo ng mabangong misis, bilaan nyo ng pampabango. Ayan. Importanteng topic po ito, attorney, kahit para sa aming mga single pa. Okay, si Kuya Mario Manuba ay single pa. Ayan. Okay, do not let your spouse beg for love, attention, and money. Share everything you have with your better half. Okay, tama. I agree with you, Kenneth Arevalo. Si Mel Sadiwa Fiadalan, magandang gabi po. Teacher ito dun sa amin sa Buena Vista, Marinduque. Si Gael Enrique sabi niya, uy, ika nga, happy wife, happy life. Ayan. Sa iba po, may nakikita akong mag-asawa sa lalaki lahat ang sweldo niya. Hindi pinahapahawak pera yung babae. Tapos pag may kailangan bibilhin gamit sa kusina, kailangan pa humingi sa asawang lalaki. Ay totoo ho kayo. May mga ganyan pong mga pagkakataon. Okay. Sabi ni Gael, Mrs., wag din uubusin ang sahod ni Mister. Dos Compañeras. Iba pa pong mga reactions. Sabi niya, ang misis po, ito, at nabasa ko na yata itong kay Renato Botalon. Ito, si Topex Hamulin. Sabi niya,
dapat ako pre ang unang humawak, ikaaltas agad ang loko naman to si Topex eh. Pero responsable pong tatay itong si Topex, no? Mga professional na po ang kanyang mga anak, kaya wala po siyang problema. I know him personally. Dos Compañeras. Ayun, mga jokes niya kasi, no? Pinsan ko po yan, medyo mabiro. Yan. Next question, si Geraldine. Sabi niya, Attorney, halimbawa po nalulung sa sugal ang husband at nagkanda utang-utang na hindi alam ng wife, pwede po bang habulin si Mrs. ng pinagkakautangan niya? Yun yung question ni Geraldine. Dos Compañeras. Yun po ang kagandahan sa batas kapag ka po ginastos doon sa sugal, no? Yun pong natalo ay doon lamang sa nakapagpatalo. Pero kapag nanalo, yung asawa mo ay nanalo sa sugal, yun ay sa inyong dalawa ng asawa mo. Ibig sabihin, pagka happy, kayong dalawa. Pagka sad, kanya lang. Paglugi, kanya lang. Pagtalo, kanya lang. Pagpanalo sa inyong dalawa. Yan. Yun po ang sinasabi ng batas. Dos Compañeras. In fact po, kapag ka po mga illegal, ang mga sugal, no, kapag ka po sa mga ganito, yun pong nanalo doon sa sugal, halimbawang inutang noong natalo, yung pusta, ay hindi po siya maaaring dumulog sa korte at magpasaklolo para masingil yung panalo niya doon sa illegal na transaksyon. Dahil yung mga illegal na transaksyon, kagaya ng illegal na sugal, ay hindi po enforceable sa korte. Hindi sasaklolohan ng korte, otherwise lalabas na tinotolerate lang ng korte yung mga ganitong mga illegal na transaksyon. Dos Compañeras. Kaya tandaan sa mga mahilig magsugal at sa mga may asawang mahilig magsugal. Kapag nakatalo ang asawa ninyo sa sugal, huwag kayong papayag, no, na yung mga gamit ninyo sa bahay, yung inyong mga conjugal assets ay ibebenta pambayad sa pagkakautang. Aba, manigas ka, di ba? Dos Compañeras. Joey Sumampong. Okay. Joey Sumampong and Maricor, may mga reactions pala ito. I'm also waiting for the reactions of our listeners. Yan. Nagdo-double check po ako kasi minsan hindi updated yung ating YouTube. Gusto ko pong mabasa ang lahat ng inyong mga mensahe. Ayan, kapag may naibigay mo na, let it go. Kaya nga tinawag na bigay eh. Okay. Okay, si Florencia Regalo. Good evening po, Attorney Rina. Always listening po from Pila, Laguna. At ang dami kong natututunan. Maraming salamat po sa inyo. Chona, nanunood sa atin dyan sa Las Piñas City. Thank you very much. At maraming iba pang mga messages dito. Ayan. Dos Compañeras. Okay. Merong question pa dito sa, ito naman, tungkol naman ito sa, wait, let me check. Tungkol naman po sa abandonment. Attorney, kung inabandon na po ng mister ang asawa niya, pagkatapos po ay hindi nagsusustento at kinapos po si Mrs. para sa mga gastusin sa bahay. Pero may mga properties po sila. Pwede ba na ibenta o isangla ni Mrs. ang properties nila kahit walang pirma si Mr.? Dos Compañeras. Well, ang sinasabi po ng batas, kapag ka ikaw, yung conjugal assets ninyo or absolute community assets ninyo or properties ninyo ay ibibenta mo o isasangla mo o idodonate mo sa iba nang walang pahintulot, no, ng iyong asawa, ito ay void, no? At yung yung asawang hindi nagbigay ng consent o pahintulot o hindi nakakaalam sa ginawa mong transaksyon, ay pwedeng habulin ito. Meron siyang 5 taon para ipadeklara, no? Meron siyang 5 taon para ipadeklara na void ang transaksyon. On the other hand, itong transaksyon, parang nagkakaroon ng
continuing offer, no? Parang offer sa asawa para ituloy ang transaction at hindi na bawiin pa. But of course, karapatan ng asawa na hindi nagbigay ng consent dahil may-ari din siya ng property no? Na habulin ito, ipa-declare na void ang transaction. Kaya warning sa mga bumibili ng properties, sumasangla no, ng mga properties, make sure na yung seller o mortgagor no ay tama. Alamin ninyo, are you single or married? Hindi dahil sa interesado ka sa kanya, kundi interesado kang maprotektahan ang iyong karapatan dahil lalabas ka ng pera 'di ba? So karapatan mo at obligasyon mo 'yun. Bahagi ito ng due diligence o iba yung pag-iingat, obligasyon mo yun sa iyong sarili. At kapag ka nagkaroon ng mga question later on, maaring mapahama ka dahil hindi ka nag-exercise ng due diligence. Dos Compañeras. Now, ito naman yung question nitong sunod yung question pa kasi niya, pwede ba ibenta isang lot kahit walang perma? Ito kasi pangangailangan ng pamilya Ano ba ang remedy available para dito sa ating misis no na nagsasabi na nabando na siya ng kanyang mister at iniwan ang mga anak, may mga pangangailangan at hindi niya rin matugunan. Now, kapag ka po unang-una no ang isang spouse na umalis sa kanilang pamamahay, no? Kung sakasakaling nagkabaliktad ang sitwasyon na yun ang nangangailangan, walang sapat na dahilan, walang valid ground para umalis sa bahay, ay nawawalan po ng karapatan na makahingi ng sustento. Okay. Yun naman pong naiwan, no? At syempre gusto niyang i-dispatcha ang ibang properties para tugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan, can go to court, no? Para ipetisyon sa korte na magkaroon ng receivership or kaya naman ay judicial separation of property at hilingin na siya na ang maging administrator ng properties ng properties nilang dalawa. At the same time, meron din po siyang pwede po niyang hilingin sa korte na pahintulutan siya na ibenta ang property na ito no kahit wala yung pirma yung asawa niya dahil kailangan lamang niyang i-justify na ito ay kailangan niya para sa mga matugunan ang mga pangangailangan nilang pamilya o ng kanyang mga anak. Dos Compañeras. Okay, thank you very much for that wonderful question. Ito, before we pause for commercial, ibibitin ko lang. Kung nangangaliwa po ba sa ibang bansa ang asawa, pwede po bang persahang mapauwi ang nangangaliwang asawa? May boyfriend po kasi sa Hong Kong. Nako. Baka nakasama nyo ito dyan sa mga tambayan dyan, Gael at saka Maria Teresa Lazaro, ano? Kasi marami tayong mga OFW sa Hong Kong Okay. Kung nangangaliwa po sa ibang bansa ang asawa, pwede po bang persahang mapauwi ang asawang nangangaliwa? May boyfriend po kasi sa Hong Kong. Pwede ko din po ba silang dalawa kasuhan? Yan po at iba pa. At syempre, isa pa ring question no, na nandito sa ating private message, no? Ano naman po, attorney, ang pwedeng ikaso kung ang in-laws ko sinisiraan ako sa asawa ko na nasa ibang bansa? Ginagawan po ako ng kwento, sinasabing nangangaliwa ako dito sa Pilipinas. Kahit hindi naman. Gusto po kasi ng magulang niya na magkahiwalay kami para yung asawa ko maging sila na nung employer niya sa Italy. Yan po at iba pa ang ating sasagutin sa ating pagbabalik. But of course, we still have bonus question. Pambili ng isang rose sa Valentine's Day. Ano ang obligasyon ng mag-asawa sa pagsuporta sa pamilya? Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Compañeras. Okay, meron po munang report si Henry Uri dahil si Vice President Sara Duterte po ay nagpasalamat daw sa tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos. RH7 Henry Uri. Come on, Henry. Attorney Rina, naglabas ng pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi itong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte dahil nga sa anyay patuloy na pagtitiwala sa kanya bilang kalihim ng Department of Education. Bukod dito, nagpasalamat din ang pangalawang Pangulo kay Pangulong Marcos dahil naman sa paggalang sa kanyang paninindigan, partikular na dito sa People's Initiative na aniyay insulto sa kahirapan at
ito'y gumahad lang sa kalayaang mag-isip ng malaya ng ating mga kababayan. Pagkat naman sa mga naging pahayag ng kanyang ama at ng kanyang kapatid noong linggo sa isang prayer rally sa Davao, sinabi nito na iginagalang din niya at nirerespeto niya ang mga pahayag na iyon ng kanyang mga magulang at kapatid. Pakinggan natin ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat, kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao, kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Syukran. Ito, Atty. Rina, ang laging pahayag ngayong gabi lamang ng pangalawang Pangulo ng Bansa na si Vice President Sara Duterte. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, si Henry Uri, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Henry Uri. Dos Compañeras. At dahil wala na po tayong oras, pasadahan ko lang na mabilis yung mga questions na naiwan. Sabi niya ay nangangaliwa sa ibang bansang asawa, pwede bang parasang mapauwi? Hindi po ninyo parasahang mapauwi. No? May karapatan po siyang tumira kung saan niya gusto. The only remedy you have is, well, kung question ng sustento dahil nasa ibang bansa siya, nagtatrabaho din naman ito. Kung sakasakali pong mahirapan siya at mawalan siya ng trabaho dahil umalis siya sa inyo ng walang dahilan at taksama pa sa iba, na pwede po kayong pwede po ninyo siyang hindi bigyan ng sustento kung sakasakali. But maaari din po kayong magsampa ng, dahil ang pangangaliwa po is a ground for legal separation. Now, yung sinasabi po ninyong ang tawag doon, may kasi sa Hong Kong, kung krimen ang pag-uusapan, hindi po ito papasok doon sa krimen na adultery dahil mag-boyfriend pa lang, no? Kailangan po ninyong patunayan dahil sa adultery may involved na sex, no? Or pakikipagtalik sa hindi niya asawa. Plus at the same time, yung territoriality po ng ating penal laws, ibig sabihin yung mga kaso sa Pilipinas, mga batas sa Pilipinas na nagpaparusa sa mga krimen ay applicable lamang dito sa Pilipinas. Ayan. Dos Compañeras. Yung question naman na yung in-laws niya ay sinisiraan sa asawa niya, sinisiraan siya sa asawa niya, ginagawa ng kwento, sinasabihang nangangaliwa. Kahit hindi naman, gusto po kasi na magulang niya na magkahiwalay kami para yung asawa ko maging sila ng employer niya sa Italy. May tinatawag po tayong alienation of affection sa ating civil code kung saan maari po kayong manghingi ng danyos perwisyo sa sino man na pinipilit na sinisira ang iyong relasyon ng iyong asawa. At the same time, meron pong tinatawag ng intriguing against honor, yung sinisira ang iyong dignidad, ang iyong reputasyon. Ito pa ay may parusa sa ilalim po ng Revised Penal Code na aresto menor katumbas ay 1 day hanggang 30 days at meron pong fine na hanggang 20,000 pesos. Dos Compañeras.
At dahil ni-request po niya talaga ito, yung si Mirabel, itinatanong ko lang po, may naging karelasyon ako, nabuntis po ako, bali 23 years old na po ang anak namin, pero hindi po siya nagsusustento, nirape lang po niya ako, kaya ako nabuntis. Pwede po ba akong manghingi ng sustento? Dos Kumpanyera. Yung 23 years ay hindi na. Pangalawa, isa-isahin natin, pasensya na sa next program. Bale, 23 years old na, so hindi na ito makakahingi ng sustento. Unless, of course, noong bata pa lang ito, nang hihingi na kayo ng sustento doon sa naging karelasyon ninyo. Otherwise, yung support in arrears, hindi na po ninyo ma-recover. Now, yung question ninyo tungkol sa rape, 20 years po nagpi-prescribe ang kasong rape. Ibig sabihin, you have to file the case within 20 years from the commission of the crime. Otherwise, hindi nyo na po ito maisasampa pa. Dos Kumpanyera. Now, as to, may karapatan ba kayong manghingi ng sustento? Dahil hindi naman po kayo kasal, wala po kayong karapatan na manghingi ng sustento para sa inyong sarili. Dos Kumpanyera. Sa tanong na, ano ang obligasyon ng mag-asawa sa pagsusuporta sa isa't isa? The answer is joint responsibility. Ayan. At ang sagot po at ang winner po natin, tonight, ipadala lang po ang iyong GCash number and give me until Saturday para maipadala ang inyong reward. Si Luis Samson. Congratulations sa iyo! At magsama-sama po ulit tayo bukas. Nakasama ko po tonight, Billy Domingo. Magandang gabi sa Ate Lily Barade at Ate Ching Elag at lahat ng mga nanonood sa atin sa Buena Vista, Marinduque. At syempre, happy birthday sa pamangkin ni and happy birthday sa iyo, Sanser Pertes. Happy birthday din kay Lawrence Garcia dyan sa Woodlands, Cavite. Pamangkin ito ni Sanser na nagbe-birthday din today or kahapon. Bukas po, Dos Kumpanyera, Attorney Rina Seco po, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras.